Kaugnay ng report na iyan, nasa linya ng ating telepono si Dr. Lugerio Torres, former medical director ng Philippine Heart Center, para alamin natin ang dapat nating paghandaan sa mahaba-habang summer season. Good morning, sir. Good morning. Yes, Dr. Torres, meron po tayo mga kababayan ngayon na namatay na po dahil sa epekto nitong matinding init. Can you please give us a deeper understanding kung ano nga po ba itong tinatawag na heat stroke? Actually, ang heat stroke ay maaring nag-initiate ng problem, pero itong mga binabanggit mong mga pasyente Opo. o itong mga naging biktima, meron ng edad. Kung talagang tutuusin, meron na siguro silang sakit na maaring may hypertension Yes. o candidate na magkaroon ng heart attack o baka mga diabetic na meron talagang underlying problem. Kaya nga't kung nangyari nga sa tapat ng kainitan ng panahon, maaaring na-provoke lamang yung underlying sakit nila. Hindi ito nangyayari kung ikaw ay very healthy at wala kang mga previous or a background ng alta presyon, diabetes, or heart disease. I see. Kaya maaaring, kumbaga sa Amerika, itong mga ganitong merong kasakitan din, pag malamig naman ang panahon, nangyayari din yan. Nagkakaroon ng mga heart attack kasi nagsasara o nagko-constrict o lumiliit yung mga ugat gawa ng malamig naman ang panahon. Kaya dito sa atin, sa tingin ko, kung na-autopsy itong mga ito, palagay ko, meron na silang previous na nararamdaman at kaya nga lamang ng pulis na naghabol. Siyempre, miski na sinong meron sakit na sa puso at naghabol at hindi naman siya talagang, yung baga sinasabi nating ang kanyang katawan ay fit na fit, katulad ng mga batang pulis na bagong graduate sa pagka-graduate ng kanilang training. Pagka may edad ka na, talagang nararamdaman na rin ito. Kaya maaga silang nire-retire at the age of 56. Gawa ng itong ganitong mga hindi na sila talaga tatagal kung gagawa sila ng mga ganyang maghahabol ng kalayuan at talagang mangyayari at mangyayari. Maaring nagkaroon ng heart attack, hindi gawa ng heat stroke. In other words, sir, ito pong heat stroke mismo, hindi po siya nakamamatay, pero yun pong mga komplikasyon na nadadala nito sa mga iba pang kondisyon tulad ng heart attack at iba pa pong sakit. Oo, yung nagkaroon ng yung internal hemorrhage. Palagay ko, tumaas ang kanyang blood pressure gawa ng mainit ang panahon. Yes. Hindi well controlled yung kanyang blood pressure. Hindi ka naman basta magkakaroon ng internal hemorrhage. Sa heat stroke, wala namang usual na ganung finding. Kaya maaaring meron na itong mga previous health problems na provoke lamang ng heat stroke. Bale, doctor, are you saying na yun pong mga bata, medyo safe pa po mula dito sa mga matinding init na ito, pero yun pong mga matatanda, dapat na po talagang mag-ingat? Ay talagang nakikita mo yung mga nagsuswimming dyan sa Manila Bay na pagkadumi-dumi, mainit yung kanilang pagpapaligo doon. Wala naman nangyayari doon sa mga naliligo sa Manila Bay. Pero itong mga may edad na, sa tingin ko ay merong background yan ng ibang problem. Kaya kailangan mag-ingat talaga yung mayroong edad na at mayroong problem sa kanilang health na pre-existing. Talagang hindi namin i-advise na lumabas sa init ng araw kasi talagang maaaring may hypertension sa init ng panahon, tataas talaga yung blood at maaaring magkaroon ng stroke. Pero hindi gawa ng heat stroke siguro. Pero doctor, dun po sa mga nakakaramdam na ng epekto nito nga matinding init, ano po ba yung first aid na pwede po nilang gawin? Ang wika nga, kaya nga ina-advise nga yung mga meron ng karamdaman na ganyan, na huwag nang maglalabas yung sa gitna ng tanghali at hindi ng init ng araw at maglalakad pagpapawisan, kulang sa kanilang mga gamot na iniinom, talaga may mangyayari at may mangyayari. Kasi nawawalan ng mga electrolytes, nadidehydrate. Kaya nga't ang advice namin, may mararamdaman at mararamdaman niya mga yan.
Maraming salamat po sa ating cardiologist, Dr. Lugerio Torres, at sa ating mga kababayan, uminom po ng maraming tubig at mag-ingat ngayong summer. Okay, salamat po.